Kiyo. Well, nung isang araw, nilunsad nila Cardinal Ambo David. Yes. Kasama si former UP Dean Raul Pangalangan. Hindi niyo siya kilala, siya ang nag-iisang Pilipino Yan. Yes, na sir. naging judge sa International ICC. Criminal Court. Yes, sir. Siya rin yung abogado namin ni Randy David. Nung kami ay pinakulong ni Gloria Macapagal-Arroyo noong 2006 sa 20th anniversary ng EDSA para sa Emergency Declaration of State of Emergency. May isa pa kayong abogado. Hindi sa DVD yan, sir. Ang galing ng aming abogado, naging landmark case yan. Yan. One of the 5 landmark cases of the Supreme Court Absolutely. according to Chief Justice Panganiban. Absolutely. Diyan kasi, hindi ka na basta-basta pwede magdeklara ng state of emergency naman. without condition. Correct. Invasion, Yes, sir. state of lawlessness, Yun. state of insurrection. Yun, nakalaya kami. Yan. Buti na lang. Yan yun. Press lang kami. Kasama yan ni Cardinal Ambo na naglunsad nito Truth Commission. Yan. Ano ba ibig sabihin ng Truth Commission? Yes. Ibig sabihin yan ay tayo ay dapat maging makatotohanan dun sa isang napakalaking delubyo Yan. na nangyari sa ating bansa. Yung Tokhang. Yung naman. Correct. Kung saan mahigit 35 to 40,000 na ating kababayan ang pinatay Yan. extrajudicially. Malala pa yan sa isang sakuna. Yes, sabi nga ni Supreme Court Justice Kagiwa dun sa kanyang concurring opinion dun sa pag-reject nila sa TRO ni Bato, sabi niya, isang taon pa lang nung presidente si Digong, 2016 to 2017, nag-report na ang Malacanang sa Supreme Court na ang namamatay na dito sa drug war ay more than 20,000. Grabe. 4,000 allegedly through police operations. Wow. At mahigit 16,000 sa mga extrajudicial killings. Yan. Wow. 20,000 in 1 year? Grabe, no? No? Paano pa yung 6 years? Genocide. Walang record eh. Yeah. Kaya, for the first time, the first Asians to be charged with crimes against humanity. Yan. Si Digong at sumusunod na si Bato at possibly isa pang senador. Yan. Diba? Kaya minabuti nila Cardinal Ambo na maglunsad ng Truth Commission. Dahil hindi lang naman ito mga leader ang gumawa nito. May mga barangay officials, may mga police, Correct. merong mga taong gobyerno ang naging bahagi nitong napakalaking sugat sa ating collective consciousness. Yes. Ngayon, ang sugat, pag hindi nilalagyan ng antibiotic, Yan. ng betadine, Yan. nabubulok. Correct. At itong Truth Commission ay hindi ito band-aid. Yun. Gusto nila ay gamutin yung ugat ng sugat na may impeksyon. Yan. No? Kaya sabi nila, dapat mag-usap-usap lahat. Biktima Yun. at ng biktima. Katulad na nangyari sa Guatemala. Katulad na nangyari sa South Africa, etc. Nagkaroon sila ng Truth Commission. Dahil unless mag-come to terms tayo, dito sa napakatinding sukat na ito, mananatili siyang sugat at siya ay mabubulok. Psycho-cultural wound. Yes. Hindi siya magiging peklat na tuyo na. Correct. Kaya napakahalaga nito. Dahil marami ang sumama sa ganitong klaseng genocide. Marami ang sumama sa ganitong crimes against humanity. Kaya dapat tayong lahat ay mag-participate dito sa tinatawag na Truth Commission na ito. Yun. Pero at the same time, we have to give credit where credit is due kahit medyo late. Kanina. Sabi ng ombudsman, kakasuhan at pagpapakulong sila ng mga korap Yan. bago magpasko last year. Yan. Narinig ko yun, no? Sabi nila, okay, Marso, Yan. magpapakulong sila. Summer na. Tapos, panghuli, Mayo. Ayan na. Tag-ulan na. June na. Summer. Ano bang Kailangan petsa daw na yun? uminit ng husto. Yun, no? At sinimulan na nila. Correct. No? Kinasuhan ng isang sitting senator. Yan. Correct. Kinasuhan ng isang dating cabinet secretary. Correct. Kinasuhan ang maraming mga opisyal ng DPWH. Correct. At may mga susunod pa. Yan. May susunod. Kaya kahit late,
kailangan natin kahit papano purihin ito kasama ng Truth Commission. Diyan eh. Dahil ang daming korap. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, limang mga senador. Yan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima na mga congressman. Correct. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing apat, labing lima na mga big-time contractor. No, na parang isa pa lang ang babalitaan ko na kulong. Okay na yun. Kaliwat eh. Okay. Kaya kailangan po ay talagang panito, kalusin. Yan. Kung hindi, ito ay magiging mistulang bulok Yan. Tama. sa ating national na katawan. Yan. Yan. Yun ang tama. Ay! Ay, teka. Ikaw bang? Hello. Okay, sige, tatanong ko. Okay. Paano po daw suportahan ang Truth Commission? Yan. How does the public get involved in Yan. this Truth Commission? Anong dapat gawin, Sek? Well, gagawa sila ngayon ng website. Okay. Magtutulong-tulungan tayo dahil Yan. yung mga tetestigo kailangan ay protektahan. Tama. Ilagay sa mga safe house. Okay. No? Ila-live lahat yan. Yan. No? Okay. Transparency. Yung mga pamilya. Yan. At siguro yung iba ay on their own ay tetestigo sa kanilang naging role. Yan. Okay. Pero sana naman, ang gobyerno ay gumawa ng legislation para gawing batas itong Truth Commission dahil yung mga nang biktima, yung mga nang ambuso, hindi yan magpapakita. Oo. Correct. Hindi yan kusang haharap. Correct. Unless masasabi na yan. Which means, kailangan din ng batas. Yeah. Tama. Malaking bahagi nito ay manggagaling mismo sa tao. Simbahan, civil society, etc. Tama. Pero, kailangan maobliga. Yung mga may kasalanan. Tama naman. Yan. Sana ay pag-aralan nyo yung mga Truth Commission na nangyari sa Ibang South bansa. Africa. Correct. Apartheid. Correct. Yung nangyari sa Guatemala. Yun. Alam nyo ba, yung nag-submit na obispo, nag-submit ng huling report sa Truth Commission sa Guatemala, no? Anong nangyari? 2 days pagka-submit niya, inassassinate siya. Yun. Uy, wag naman, wag naman. Obispo sa Guatemala. So, ibig sabihin, hindi ito madaling gawin. Nanganganib yung mga tao Totoo. na mangunguna. Protektahan natin sila. Okay.